Si Mori ay mukhang isang ordinaryo, matatag at seryosong estudyante sa high school, pero sa totoo lang, isa siyang ogre na may pambihirang lakas. Sinusubukan niyang itago ang kanyang kapangyarihan at mamuhay na parang normal na tao. Pero nang bumalik ang kanyang kaibigang bruha na si Nico sa kanyang buhay, wala siyang choice kundi gamitin ang kanyang kakayahan para protektahan siya mula sa mapanganib na mga kaaway pati na rin sa kanyang sariling pagiging clumsy. Si Mori ay galing sa pamilya ng mga ogre, na karaniwang mga hybrid na ipinanganak kapag hinayaan ng mga bruha na maging ama ng kanilang sanggol ang kanilang mga alaga. Dahil doon, mayroon siyang nakakamanghang pisikal na lakas at walang normal na kaibigan. Ang kanyang matalik na kaibigan, Nico ay isang mangkukulam, pero isang araw, kailangan niyang umalis papuntang banal na lupain ng mga mangkukulam para mag-aral. Gayunpaman, bago umalis, pinangako niya kay Mori na pagkatapos niyang mag-aral, babalik agad siya sa piling nito. Lumipas ang isang dekada, si Mori ngayon ay isang astig na aura farmer na hindi na nag-aabala pang lumaban sa mga bully. Alam niyang kakailanganin ng mga bully ang ambulansya kung lalaban siya, at sa ekonomiya ngayon, hindi niya gugustuhin ang mga bay-aring iyon kahit sa kanyang pinakamasamang kaaway. Kaya umiiwas at nagpapaloko na lang siya hanggat kaya niya bago magpasuntok na lang. Kapag nasiyahan na ang mga bully, umuwi si Mori, kung saan sinabi ng kanyang tatay na paminsan-minsan ay lumaban siya imbes na umuwi na may mga pasa. Umupo sila para kumain, at sinabi ng tatay ni Mori na bumalik na si Nico mula sa banal na lupain ng mga bruha, at gusto siyang maging alaga niya. Naibuga ni Mori ang kanyang kinakain sa mukha ng kanyang tatay, na ikakapahamak ko at ikagagalit ng labis, pero kalmado rin ang tatay niya, kaya naiintindihan niyang makatwiran ang reaksyon ng kanyang anak. Karaniwan, kumukuha ang mga bruha ng mga hayop gaya ng pusa o paniki bilang alaga nila, pero noon, may mga alaga na sumipsip ng sapat na mahika. Kakayahang mag-anyong tao, kapansin-pansin, may isang tigre at isang baka na naging tao, at sila ay nagpakasal sa mga tao, na nagluwal ng mga higanti. Ang mga higanteng yun ang nagtatag ng kanilang angkan, at sila pa rin ay tagapaglingkod sa mga mangkukulam sa lihim. Sumagot si Mori na alam na niya ang kasaysayan ng kanilang pamilya, ngunit ayaw niyang maging lingkod ng kahit sino. Sinabi ng kanyang ama na ang kanyang trabaho ay mas parang tagapagbantay kaysa sa lingkod, at dahil mayroon silang sinaunang kasunduan sa pamilya ni Nico, hindi nila maaaring tanggihan ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Mori na siya na lang ang maging alalay ni Nico kung ganoon. At kahit gustong-gusto niya ang PDF file na ito, kailangan niyang umalis para sa isang mahabang biyahe ng negosyo sa lalong madaling panahon. Sinabi niya kay Mori na si Nico ay darating dito ng mag-isa, dahil ang kanyang